Magandang umaga po sa inyong lahat. At higit po sa ating Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon at muli po ako magagamit dito. Hingi po sa kaalaman ng ating pong Pastor Uno po ay ginamit po sa pagsasalita sa Zion. Ako. Hindi po sa Mount Zion. Sa kapatid po natin dito po sa may Kahinta. Siya po ay tagapagsalita sa mga oras po ito. Kaya po ipanalangin din po natin po ang ating pastor na yung kanya pong pagsasalita roon ay magbigay po ng blessing sa mga kapatid natin doon sa Zion. Ito. At ako na po ay naatasan sa araw pong ito upang magdala naman po ng mensahe ng Panginoon sa inyong lahat po. No? So, ito po ay continuation ng ating pong pag-aaral sa series ng Beatitude na matatagpuan po. Ito po yung pang-apat na Beatitude na matatagpuan po sa Matthew chapter 5 verse 6. Sabi po dito, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. So, pang-apat na po ito, balikan lamang po natin yung mga nakaraan po nating pinag-aralan. Doon po sa Matthew 5 verse 3, na kung saan ito po ay dinala ng ating pong Pastor Uno sa atin. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Na ibig pong sabihin ng poor in spirit, it is spiritually bankrupt. Na kung saan makita po natin na tayo po sa ating katayuan ay wala po tayong magagawa upang iligtas ang ating sarili. Nakita po natin na para tayo mga pulubi sa harap ng isang hari. No? Wala po tayong magagawa. Spiritually bankrupt na tayo lamang po ay aasa for the grace and mercy of God. Po? At sa pangalawa po, na kung saan dinala po ni Pastor Olan, yung po sa likod, sa po yung abala roon sa ng tunog, no? So, ang kanya pong dinala sa atin, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Mourning over sin. Di po ba, sabi po na napag-aralan natin? A godly sorrow, ito po ay godly sorrow, which leads to repentance and forgiveness. Na pagkatapos po natin makita na tayo spiritually bankrupt, na makita natin na tayo ay makasalanan sa harap ng ating Panginoon, ay gayon na lamang po ang ating kalungkutan na tayo po pala may kasalanan at kailangan po natin ang ating Panginoon upang magkaroon po tayo ng kaligtasan. At last week po, dinala po rin ni Pastor Uno ang pangatlong Beatitudes. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ibig sabihin po ng meek, hindi daw po ito nangangahulugan na ikaw ay mahina, ikaw ay duwag, ikaw ay tatapak-tapakan, kundi ikaw po ay may power, kaya lang alam mo kung paano ko kontrolin. Alam mo na kung ang mga power na binigay sa atin ay hindi upang maghiganti, kundi tayo po ay magpakababa, sapagkat kung paano nagpakababa ang ating Panginoong Yesus, tayo mismo, wala po tayo may pagmamalaki, sapagkat tayo man, ay bagamat hindi tayo karapat-dapat ibigin ng ating Panginoon, subalit, minarapat pa rin po niya tayong ibigin. So wala po tayo may pagmamalaki. Mismo ang ating Panginoon, no, habang pinapako siya doon na hindi po siya kailanman sinumpa yung mga nagpapako sa kanya. Pagkos anong sinabi niya? Forgive them, Father, for they don't know what they are doing. Being meek sa harapan po ng ating Panginoon. At ngayon po sa ating pong pang-apat na Beatitude sa ating pong series, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Kung atin po makikita, the first three Beatitudes refer to the roots of our spiritual foundation. Di po ba? Bago po tayo maging isang Kristiyano, kailangan maaalaman po natin yung ating katayuan natin sa harapan ng ating Panginoon. And the fourth Beatitudes, hunger and thirsting after righteousness, refer to the growing Christian
life. Ito na po yung ating buhay sa harapan ng ating Panginoon. After we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord, ano po ba ang dapat po natin gawin sa buhay po natin bilang Christian upang tayo po'y lumago? Ano po? Hunger and thirst. Ang salitang hunger po ay hango sa salitang Griego, o ito po ay nagmula sa Greek word na pianao. Ibig pong sabihin, to hunger, be hungry, to suffer want, to be needy, to crave ardently, to seek with eager desire. At yung thirst naman po, sa salitang Griego po ay dipsao. To suffer from thirst, one who desire ardently for a drink. Naranasan niyo na po bang magutom? Amen. Naranasan niyo na po bang mauhaw? Amen. Sino po ba ang kumain dito ng almusal? Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng ating Panginoon ang sinabi niya po nitong hunger and thirst ay hindi po yung nararamdaman natin na kapag 12 o'clock na hindi pa ako kumakain. Nagugutom na ako. Hindi po yun ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon, kundi ang nais po ipahiwatig sa atin ng ating Panginoon. Yung hunger and thirst na kung saan ay makikita po natin dito po sa mga slides. Ang example po na ibig pong upang makita po natin kung anong ibig sabihin ng ating Panginoon about hunger and thirst. Nakikita niyo po ba yan? Tayo po ang pagkakaunawa natin sa pagkagutom at sa pagkauhaw, yung malipasan lang tayo ng isang oras nang hindi tayo makakain, gutom na tayo. Subalit, ang nais pong ipakita ng ating Panginoon ay katulad po nito. Famine. May pangangailangan, may matinding pangangailangan. Pinani po yan. Kahit na yung tubig na napakarumi upang maibsan lamang yung kanyang pagkauhaw. At yung kanila pong kinakain, halos basura na po. Hunger and thirst are two words of expressive of strong, intense, or desire that motivate action. Kailangan po ito ng immediate action na kung saan upang malunasan ang kanila pong mga pangangailangan. Hunger and thirst is a sign of need. Hunger and thirst is a sign of need. Ibig sabihin, mayroon pong pangangailangan. Isang pangangailangan na kailangan matugunan sa lalong madaling panahon dahil kung hindi, ahantong ito sa kamatayan. Katulad po ng ating spiritual life. If we are hungry and thirst sa mga pagkain at inumin, how about our spiritual life? Kung tayo po ay nawawala ng hunger and thirst for our spiritual life, maaari pong muli pong mamatay tayo spiritually at tayo po ay lalayo sa ating Panginoon. Hunger and thirst is a sign of need. Mayroon tayong pangangailangan spiritual. Hindi po natatapos after we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord and then tapos na. Hindi po doon natatapos. Kailangan we are hunger and thirst to please our Lord upang mapagbigyan siya ng kapurihan o kung ano po yung magagawa natin upang makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Hunger and thirst is a sign of life. Ang isang patay na tao po, bigyan mo man yan ng masasarap na pagkain, bigyan mo naman yan masasarap na inumin, hindi po yan kakain, hindi po yan iinom. At kailanman, hindi na po siya makakaramdam ng gutom at uhaw. Ano po? It is a sign of life. Pag ikaw ay nagugutom, kapag ikaw ay nauuhaw, ibig sabihin po, ikaw ay may buhay. Amen? Amen. Ganun po. At kung ikaw ay nais mong mabuhay sa iyong spiritual, yung sign of life of our spiritual life ay dapat pong makita sa atin. A dead person never felt hunger. In the same manner, yung old nature po natin, kailanman po, hindi po siya mag-hunger for righteousness. Yung ating makasalanang laman, itong flesh na to, na walang kinikilala noon na Panginoon, kailanman ay hindi siya mag-hunger sa presensya ng ating Panginoon. The flesh is always wanting to sin. Itong flesh pong ito, ang nais niyang gawin ay ang gumawa ng kasalanan. Kaya po, kung tayo po ay spiritual, ang nanaisin po natin
Ang hahanapin natin ay yung pagkain ng ating espiritu. Ngunit, magsiyasat po tayo ng ating sarili kapag hindi natin kinauuhawan ng Diyos sa ating buhay. Kung ang Sunday sa atin ay ritual na lamang kung ating ginagawa, maka-attend lang tayo. Mag-check po tayo kasi hunger and thirst is a sign of life. Baka po tayo ay lumalayo na at unti-unti na po tayong namamatay spiritual. Hunger and thirst is a sign of health. Di po ba? Kapag maganda yung appetite mo, masarap yung kain mo, di ba yung may mga sakit na tao, kahit masasarap ang ihain mo dyan, walang panlasa. Hindi niya malalasahan. Kahit yung pinakapaborito niyang pagkain ng ihain mo dyan, hindi niya yan malalasahan. Mapait. Di po ba? Naranasan niyo po ba magkasakit? Tapos tatanungin kayo ng inyong mga magulang, anak, ano gusto mong kainin? Na minsan maiinis pa kayo kung kailan ako may sakit. Nung wala akong sakit, gusto kong kainin yan, hinihingi ko kay nanay. Ayaw ibigay sa akin. Ngayon na wala akong panlasa, sa kanya ibibigay sa akin. Hunger and thirst is a sign of health. A healthy appetite is a sign of good health. Having spiritual sickness have loss of desire to please God, lose their appetite to the Word of God. Diba? Kung mayroon daw po tayong sakit spiritual, kailanman mawawalan din po tayo ng gana upang magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Nasa simula, napakainit mo at unti-unti nagkakaroon ng sakit spiritual at lalayo ka na sa Panginoon at kailanman ay hindi ka na po magkakaroon ng good appetite to study the Word of God. Jesus is speaking of an intense longing after righteousness that may be likened to hunger and thirst. Ito pang ginawang example ng ating Panginoon upang maipakita niya sa bawat isa sa atin na tayo bilang mga anak ng Diyos, na tayo bilang isang tao ay kailangan tayong magutom at mauuhaw sa paglapit natin sa ating Panginoon. What are you hungering and thirsting for? Ano po ba? Saan po ba tayo nauuhaw? Ano po bang kinauuhawan natin? What do you hunger and thirst for? Tingnan niyo po ang dalawang araw na kung saan ay narito po the Word na kung saan ang kinauuhawan ng maraming tao, power, fame, mga worldly things, riches, lust of the flesh, and vices. At yung para po sa Panginoon, ano po may bibigay ng ating Panginoon? Everlasting life, righteousness, spiritual blessing, joy, comfort, and abundant life. But sad to say, maraming tao ang nauuhaw po sa inaalok ng mundo. Napakaganda ng inaalok ng ating Panginoon, subalit maraming tao ang patuloy na uuhaw doon sa mga bagay na inaalok ng mundo. In this world, all men are hungry and thirsting after something. Sa 1 King chapter 21 po, kung ating po babasahin, yung buong chapter ng 21, na kung saan po si King Ahab ng Samaria, siya po yung asawa ni Jezebel, he's thirsted after Naboth's vineyard. Ano po ang kanyang kinauuhawan? Earthly possession. Pinagnasaan niya yung vineyard ni Naboth. Nung hindi sa kanya pinagbenta, gumawa ng kapamaraan si Jezebel upang makuha yon. Anong ginawa? Ipinapatay niya si Naboth at ipinagkaloob kay King Ahab yung pinagkakainteresan niya na vineyard. Napakayaman na niya. Na yung isang kapirasong vineyard ng pagmamayari ni Naboth ay nais pa niya makuha. Earthly possession. Minsan ganun po tayo. Mayroon na tayo, subalit gusto pa rin natin magkaroon. Mayroon yung kapitbahay natin, gusto rin natin magkaroon. Marami na tayo.
hindi tayo nakukontento. Hunger and thirst after power. Po, si King Herod po, sa Matthew chapter 2, na kung saan, nang dumating yung 3 pantas, sa kanya, sinabi niya, nasaan ang hari? Ay sinilang ng hari. Ano pong pinagawa? Ano po? Nagkaroon po ng takot sa buhay ni King Herod na siya po'y matatanggal sa power at siya po'y papalitan na as a king. Ano pong ginawa niya? Ipinapatay niya yung mga bata mula 2 years old pababa upang masiguro lamang niya na siya ay mananatiling hari. Hunger and thirst after power. Marami po sa atin yan. Na kapag nailagay sa isang posisyon, tinatalo, ginagamit yung power upang maghiganti. At kapag naroon niya sa posisyon, ayaw nang umalis kasi yun na ang kanyang kinauuhawan. Gutom sa kapangyarihan. Marami pong politician ganyan. Pumapatay upang mapanatili sa pwesto. Yun po ang mga kinauuhawan ng mga tao sa ating pong kapanahunan. Hunger and thirst after the praise of men. Sila po, gusto nila yung kanilang pinapalakpakan sila ng tao. Gusto nila silang itinataas ng tao. Subalit, ito po ay isang nakakatakot. Dahil po, si Herod po, nung kinuha niya yung glory ng ating Panginoon, tingnan po natin sa Acts 12:21-23 para makita niyo po na ang papuri ay dapat lamang iukol sa Panginoon at hindi po natin dapat kinukuha ang papuri iyon. Sa Acts 12:21-23, sabi po dito, pagsapit ng 3 araw, si Herodes ay nagsuot ng damit hari, umupo sa trono at nagtalumpati. Sumigaw ang bayan, isang Diyos ang nagsasalita, hindi tao. At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos at siya'y kinain ng mga uod hanggang mamatay. Huwag po natin naasahin ang papuri ng tao. Ang papuri na dapat sa Diyos ipagkaloob. Hindi dapat ang papuri ay kinukuha po natin. Dito po si Herodes, anong nangyari? Kinain ng uod. Ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Nagsisigawan yung mga tao. Hindi tao ang nagsasalita. Isa siyang Diyos. Isa lamang po ang ating Diyos. Ang Diyos nating pinaglilikuran. Ang Diyos na buhay. Yung papuri ng tao ay huwag po nating angkinin. Huwag tayong maging katulad ng mga nasa showbiz. Gusto nila pinapalakpakan. Gusto nila maraming fans. Baka po tayo uurin. Ganon din po si King Nebuchadnezzar. Nais niya rin pang papuri ng tao. Nagpagawa pa siya ng ribulto. Ipinagyayabang niya ang kanyang mga ginawa. Ano pong ginawa sa kanya ng ating Panginoon? Ginawa siyang mistulan, parang hayop, namuhay sa gubat. Hanggang sa matutunan niya na purihin ang ating Panginoon. Hunger and thirst after the praises of men. Hunger and thirst to satisfy their lust. Opo. Sa 2 Samuel chapter 13 po, na kung saan makikita po natin dito sa buong chapter na yon, ang istorya ni Amnon at ang kanyang half-sister na si Tamar. No? Naroon pa ang kanyang masidhing pagnanasa na maangkin ang kanyang half-sister. Nagsakit-sakitan siya at pinwersya na makuha ang kanyang half-sister. At ito po ay kanyang ginahasa. Hunger and thirst to satisfy their lust. Ito pa mga alok ng mundo. Makikita po natin sa mga pelikula, sa ating kapaligiran. Sa napanood ko nga po sa Channel 24, 13 years old, may anak na. Hunger and thirst
na ino-offer ng mundo para masatisfy yung pangangailangan ng ating pong laman. Are you hungry and thirsty for the word's good? Or are you hungry for the Word of God, for His righteousness? Choosing the wrong hunger and thirst will never satisfy, but lead to sorrow. Nakita niyo po yung mga alok ng mundo niyan. Sa simula, napakasarap niyan. Mapipil ng ating laman. Yung mga lust of the eye, lust of the flesh, yung power, yung fame, lahat ng yan masarap. Mga inaalok ng mundo. Subalit sa simula lamang po yan. Kapag ikaw ay tumalikod sa ating Panginoon, ang lahat ng iyan ay walang kabuluhan. Wala pong kabuluhan ang lahat ng iyan. Ano po ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Saan po ba tayo dapat magutom? Saan po ba tayo dapat mauhaw? Hunger and thirst after righteousness. So what is righteousness? Ano po bang righteousness ang nais ng ating Panginoon na ating pong kauhawan? Ano bang sabi ng ating Panginoon na dapat po natin isabuhay at dapat po natin ilong ardently na kailangan natin gawin sa ating buhay? It is not the righteousness of men. Dahil sabi po ng Romans 3:10, as the scriptures say, there is no one who is righteous. Walang matuwid, wala kahit isa. Hindi po ito ang sinasabi ng Panginoon ng righteousness na nagmumula sa tao. Sapagkat ang sabi po ng Isaiah 64:6, ng ating po mga ginagawa ay maruming basahan lamang sa harapan ng ating Panginoon. Hindi rin po ito yung righteousness na ipinapakita ng mga Pariseo. Na yung kanilang mga ginagawa, yung mga Pharisees, pinapakita nila sa mga tao upang sila ay purihin. Kunwari, gumagawa sila ng mabuti. Subalit, behind that, ay hindi pala. Yung kanila pang ginagawa ay hindi po righteous sa harapan ng ating Panginoon. Sabi po ng Matthew 23:1-6, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapapasa nila ang mabibigat na dalahin sa ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Hindi po ito ang righteousness na nais ng Panginoon. Sabi niya, okay, nagtuturo sila ng mga aral ni Moses. Subalit huwag yung tularan ng kanilang ginagawa na ipinapakita sa tao. Itinuturi nila, subalit hindi nila ginagawa. Ni taliri nila, hindi kaya magbuhat. Pakitang tao lamang. Ipabawan po ang kanila pong ginagawa. They love to put their false righteousness on display. Dinidisplay sa tao. Ang gusto nila ay bigyan sila ng karangalan. Ang gusto nila yung mga upuan na pandangal. Hindi po yun yung righteousness na nais ng ating Panginoon. Righteousness came from the Greek word dikaiosone. It's defined as righteousness. What is right? Justice. The act of doing what is in agreement with God's standard. The state of being in proper relationship with God. Ito po ay nagmula sa root word na dikaios,
righteous or just describe what is in conformity to God's own being. His will, His standard of rightness or being upright before God. Yun po ang nais ng ating Panginoon na righteousness. Yung po makakapagbigay sa kanya ng kaluguran. Ano ba yung righteousness na yon? Ang Biblia po ay may binabanggit na dalawang uri ng righteousness. Number one is the righteousness of being justified. Justification. That is the righteousness we read in the book of Romans and in the book of Galatians. Pag binasa po natin ang buong book of Romans and Galatians, makikita po natin doon yung sinasabi about justification. Na tayo po, we are justified by faith. Man is not righteous at kailanman ang tao po, tayo po, ay hindi po magiging righteous sa harapan ng ating Panginoon. However, by simple faith in the Lord Jesus Christ, tayo po ay nagiging righteous sa harapan ng ating Panginoon. Dineclare po tayong righteous after we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord. Tayo po ngayon na hindi na nakikita ng Diyos na makasalanan, kundi ang nakikita sa atin is the righteousness of the Lord Jesus Christ. Kaya po pagharap natin sa ating Panginoon, hindi yung mga kasalanan ang nakikita sa atin, kundi kung ano ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang nakikita sa atin. Kaya nga po pagharap natin sa Judgment Day ng ating Panginoon, haharap tayo, hindi po makikita tayo bilang tayo makasalanan, kundi kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon. The righteousness of God was imparted to each and every one of us. Tayong lahat, ang lahat ng tumanggap sa ating Panginoon. Subalit before, na wala pa tayong pagkaunawa at hindi pa po natin tinatanggap ang ginawa ng ating Panginoon, ano mang gawin natin, lahat ng ito ay walang kabuluhan sa ating Panginoon. Sabihin na natin tayo ang pinakamatalinong tao, hindi mo yan magagamit na susi upang buksan ng langit. Kahit sabihin mo na ikaw na ang pinakamayamang tao, hindi natin kayang suhulan ang Diyos. Kumuha ka man ng pinakamagaling na abogado upang papasukin ka sa langit, hindi po yun makapangyayari. Dahil ang ginawa lamang ng ating Panginoong Yesus ang katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. The term righteousness, when it applies to a person's life, does not mean they are sinless. Yung righteousness na nais ng ating Panginoon na makita sa atin, na kapag in-apply sa atin, hindi nangangahulugan na tayo po'y walang kasalanan. Kundi yung righteousness na yun na nagmumula sa ating Panginoon, ang siyang nag-aalis ng ating kasalanan. Siyang naghugas ng ating kasalanan. Wala tayong magagawa. Wala tayong kapangyarihan upang alisin ang ating mga kasalanan. Only the righteousness of God through justification. We are justified by the blood of Christ. Kaya ngayon, tayo inari ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Hindi tayo tanggap-tanggap noon, nung hindi pa tayo nakikilala ang Panginoon, para tayo mga pulubi sa harapan ng ating Diyos, maruming kamay, inaabot natin sa isang hari. Ganun po ang ating larawan. Wala tayong magagawa upang maipantay natin o upang magkaroon ng mabuti sa ating sarili. But before and after Jesus Christ sacrifices Himself to the cross of Calvary, at doon po nung tinanggap natin yon, hindi pa po natatapos doon eh. Nagkakaroon lamang po tayo ng kaligtasan kung yung ginawa ng ating Panginoon ay tinanggap po natin. Mananatili lamang po yung ginawa ng ating Panginoon, magiging walang kapangyarihan sa bawat isa kung hindi rin natin tatanggapin. Subalit, kung ito po'y ating tatanggapin, doon lamang po tayo magkakaroon ng tunay na righteousness sa harapan ng ating Panginoon. Ang isang righteousness na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi po ng 1 Peter 2:24, Christ Himself carried
our sin in His body to the cross, so that we might die to sin and live for righteousness. Upang mamatay tayo sa kasalanan at maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Ganun din po ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:21. Christ without sin, but for our sake, God made Him share our sin in order that in union with Him, we might share the righteousness of God. By faith, we gain a righteousness identity. Through faith in our Lord Jesus Christ, nag-gain po natin yung identity of being righteous. Not because we are good enough, but because of what Jesus Christ did in the cross of Calvary. Yun lamang po, na-impart sa atin yung righteousness ng ating Panginoon. Yun ang katanggap-tanggap na righteousness. Yun ang nais ng ating Panginoon. Na kung ikaw ay wala pang relasyon sa ating Panginoon, kauhawan mo ang Diyos. Na kung hindi mo kauhawan ng Diyos, kung wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, pag dumating ang kamatayan, iisa lamang pang pupuntahan ng tao na walang Diyos na kinikilala, na walang Kristong tinanggap sa kanyang buhay. Masakit man pong isipin, pero sabi ng Biblia, ang walang pagkakilala sa ating Panginoong Jesus ay sa impyerno pupunta. Gusto niyo po ba mapunta sa impyerno? Gusto niyo po ba mapunta sa impyerno? Ayaw. Meron pong kwento. Naalala ko lamang po. May isang politiko na pong namatay. At pagharap na po sa ating Panginoon, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, kwento lamang po ito. No? Sabi po, o sige, dito kasi ay binibigyan namin ng pagkakataon kung ano pipiliin. No? Magtitira ka sa impyerno ng 24 hours at titira ka rin sa heaven o sa langit ng 24 hours. Politiko po ito. At pagkatapos mo, boboto ka kung saan mo gustong mapunta. Pumayag po yung politikong namatay. Sabi niya, sige, o sige, ngayong sa loob ng 24 hours, mapupunta ka muna sa hell, sa impyerno. At sumakay nga po siya ng elevator at pinindot niya yung I, ibig sabihin, impyerno. At habang bumababa po yung elevator, sabi niya, nakakaamoy siya, ang bango-bango. Talagang napakabango. Mukhang mali yata yung sinasabi ng mga tao tungkol sa impyerno. At pagbukas na po, nung nandun niya sa impyerno, nakita niya, wow! Napawaw siya. Sabi niya, mali nga sinasabi nila tungkol sa impyerno. Ang nakita niya po ron, yung kanyang mga kapwa-politician, nandun, nagsasaya, may golf course, may mga bar, may inuman, may party, mabango. Sabi niya, nagkamali yata yung mga tagapagturo tungkol sa impyerno. Lumipas po yung 24 hours, sumakay siya uli ng elevator, at pinindot niya ang L para mapunta siya ng langit. Naririnig niya nag-aawitan. Hallelujah ng hallelujah. Mukhang baliktad ah. Mukhang napaka-boring dito sa langit. Pagbukas ng elevator, nakita niya langit, ang dami nagpupuri. Pero wala siyang kilala. Kasi yung mga kasama niya naroon sa ilalim. Doon sa langit, mga nagpupuri, sabi, nakaka-boring dito. Awitan ng awitan. Wala man lang akong kakilala. Buti pa doon sa impyerno, may golf course. Naroon lahat, naroon ang aking mga kumpadre, mga kapwa ko mambabatas, mga nasa gobyerno. Tapos tinanong siya ng Panginoon, o ano, nakapag-decide ka na ba? Boboto ka na ba? Kung saan mo gusto mapunta? Opo, Panginoon! Saan? Sa impyerno po. Sabi niya, o sige, lagdaan mo yan, na sinasabi mo sa impyerno, at halika, akin na yung daliri mo, at lalagyan ko ng indelible ink, baka maging flying voters ka. Okay? Sige po, yan. Tapos na pong pumoto yung politiko.
At siya po ay papunta na po ng impyerno. Pinindot niya po yung ay, ngunit iba na po. Napakasangsang na amoy. Nakakarinig siya ng iyakan. Nakakarinig siya ng mga pag-atungan na parang pinahihirapan. At pagbukas niya po, naglalagablag na apoy. Mga uod na hindi namamatay. Tinanong niya po si Satanas, bakit nang pagpunta ko dito, kahapon lang ay hindi ganyan? Bakit ngayon, ganyan na? 24 hours lang ako na umalis dito, pagbalik ko ganyan na. Ang sabi po ni Satanas, kasi during that time, campaign period. Di po ba? Ang mga tao pinapangako, ganun po yung kasalanan. Papadamahin ka muna. I-offer sa'yo ni Satanas yung mga magaganda. Hanggang ma-hook ka na doon. Gustong-gusto na ng katawan mo. Gustong-gusto na ng flesh mo. Nasasarapan ka na. Ngunit pagdating ng araw, kapatid, ang lahat ng yan ay may katapusan. Ang ino-offer ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Huwag tayong padaya sa alok ng mundo. Huwag tayong padaya na katulad ng mga politiko during campaign period. Maganda yung mga sinasabi. Si Satanas ganun din. Nangangampanya rin siya. Magaganda yung mga i-offer sa'yo campaign period. Pero pagkatapos ng campaign period, at pag ikaw ay namatay na, ang katotohanan sa impyerno ay yung makikita. Subalit ang Diyos kailanman hindi nagsinungaling. We need the righteousness of justification. Pangalawa pong uri ng righteousness na nasusulat sa Biblia, the righteousness of being sanctified or sanctification. It is a personal righteousness, a process growth through obedience. Ito na po yung makikita sa atin na tayo pinawalang sala ng ating Panginoon. Yung righteousness ng ating Panginoon ay kailangan nagmamanifest sa buhay po natin sapagkat wala po tayong magagawa. Kung wala yung source ng righteousness sa atin, without God, kailanman ang tao hindi magiging mabuti sa harapan ng ating Panginoon. At ngayon na tayo, na after we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord, and now we are sanctified. Makagawa man tayo ng kasalanan, hindi na tayo hahatulan, kundi ang kapatawaran ng Diyos ay laging nakalaan sa atin. At tayo, as we sanctified by the Lord, hindi na tayo nauuhaw sa mga kasalanan ng mundong ito sapagkat ang ating Panginoon ay sapat na sa ating buhay. Yung sanctification po, ito po yung manifestation of being saved or being a true Christian. Hindi na tayo nauuhaw doon sa mga makamundong bagay. Lumalakad tayo na may katwiran. Lumalakad tayo ayon sa naturo ng Biblia. Ito po manifestation na tayo totoong saved. Na tayo totoong Kristiyano. Nagmamanifest yung righteousness ng ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kung dati kang anak na suwail, hindi ka na suwail ngayon sapagkat binago ka na ng Panginoon sapagkat sabi niya, all things are passed away. Behold, all things becomes new. Amen. 2 Corinthians 5:17. Hindi na po. Pinawalang sala na tayo. Dapat yung righteousness ng Panginoon, yun ang nagmamanifest sa bawat isa sa atin. Kung dati ka pala sagot na anak, palamura, hindi ka na nakikita na naggaganon. You are justified and sanctified by the blood of Christ. Nagiging bagong nilalang tayo sa harapan ng ating Panginoon. It is the manifestation of being a true Christian. Sa bawat makasalanan po, sa bawat isang tao, upang maging katanggap-tanggap sa ating Panginoon, ay makita po sa ating buhay ang dalawang uri ng righteousness na ito na sinasabi po ng Biblia. Bago po tayo makaharap sa ating Panginoon, kailangan po natin iyon sapagkat yun lamang ang katanggap-tanggap
ng ating sa harapan ng ating Panginoon. We are powerless to be righteous before God. Ano man pong ating gawin, no action, no effort, o ano man pong ating gagawin upang maging righteousness sa harapan ng ating Panginoon, wala po. But praise God, He sent Jesus Christ upang i-offer as a living sacrifice sa bawat isa sa atin. Because of the sacrifice of Jesus Christ, sa bawat kasalanan po natin, ang Panginoon po, tayo po ay pinatawad. At sa Kanyang harapan, tayo po ay forgiven na. Hindi lamang po pinatawad, but the holy and the righteousness of Christ. Na-impart po sa atin yung righteousness ng ating Panginoon. From this truth of justification by faith in Jesus Christ, the Christian grows in personal righteousness. Nakikita po yun. Marami po kasi nag-claim that they are born again Christian, that they are Christian. Subalit kung atin pong titingnan, wala rin na bago. Christian every Sunday. Paglabas ng iglesia, naroon pa rin sa dating mga ginagawa. Mga namumulaklak pa rin ang lumalabas sa bibig. Nandun pa rin sa tagayan. Naroon pa rin sa chismisan. Subalit ang sabi po dito, being righteous, being justified, being sanctified by God, kailangan naroon, nag-grow tayo in our personal righteousness sa harapan ng ating Panginoon. The righteousness of God. Sabi po ng Romans 6:6, we know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be slave to sin. Tayo po ay nilinis na ng ating Panginoon. Huwag na po tayo muli pang magpaalipin doon sa kasalanan. Tayo po'y napakong kasama na ng ating Panginoon according to Galatians 2:20. Sabi po ni Pablo, I have been crucified with Christ. It is no longer who I live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Yan po yung sinasabing sanctification. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin. Hindi na tayo nabubuhay sa laman. Kundi na tayo bilang mga Kristiyano, nabubuhay tayo dahil sa ating Panginoon na ang ating mga ginagawa ay magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ito po ang dapat makita po sa atin. Hindi yung ating mga sarili. Hindi yung magbigay ng makakapagbigay ng satisfaction sa ating pong mga sarili. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. According to 2 Timothy 2:21. Tayo daw po ay dapat lumayo sa kasamaan upang tayo magamit ng Panginoon sa mabubuting gawain. It is the evidence that if the Holy Spirit is present in person's life, there is a hunger and thirst. There is a passion to know more God and to know more His righteousness. Ang tunay daw po na pinananahanan ng banal na Espiritu ay may tunay na kauhawan, may tunay na kagutuman upang kanyang mapapurihan, upang lalo pa niyang makilala, upang makilala niya ng lubusan ng Panginoon na sa kanyang buhay. No? Gusto niya makita what is God's righteousness. Who is God? Ano ba ang ginawa ng ating Panginoon? Marami nakakilala may Diyos. Kahit sa labas tanungin mo, alam nilang may Diyos. Subalit, hindi nila nakikilala sa kanilang buhay ano ba ang ginawa ng Diyos. Ito pang nais ng ating Panginoon na kauhawan natin sa ating buhay, yung ginawa ng ating Panginoon na wala tayong magagawa. Kaya nga po, poor in spirit, bankrupt tayo, wala tayong magagawa.
Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit walang tao. Subalit kailanman ang tao na walang Diyos, walang kabuluhan. Ang Diyos ay Diyos yan, kahit walang tao. Subalit nakakaawa ang isang tao na walang Diyos. Itong nais ng ating Panginoon na ating kauhawan. At kung nananangan sa atin ang ating ang banal na Espiritu, hindi po pwede, hindi tayo mauuhaw sa presensya ng Panginoon. Dahil po ang banal na Espiritu, ang pagkain niyan ay Word of God. Ang kinauuhawan niyan ay magpagbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kumusta ka, kapatid? Nauuhaw ka pa rin po ba sa salita ng ating Panginoon? Nauuhaw ka pa rin ba na makausap ang Panginoon sa pananalangin? Kung hindi na, siyasatin po natin ang ating sarili. Dahil malinaw po ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung ang presensya ng ating banal na Espiritu ay nasa atin, hindi po pwedeng hindi ka mahuhuhaw sa presensya ng ating Panginoon. It is a hallmark of a true Christian to longing more and more about God. Hallmark po ito ng isang Kristiyano. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi po pwedeng hindi ka mahuhaw sa presensya ng ating Panginoon. Sapagkat ang inilagay sa atin na Espiritu ng Diyos ay magkaroon ng kauhawan sa Kanya, makapagbigay tayo ng kapurihan sa Kanya, na pinapapanabikan natin ang pagpupuri sa ating Panginoon, na tuwing Sunday, pag Saturday o for the whole week, iniisip natin sana Sunday na makapagpupuri na ako sa Panginoon. Tayo po ba'y nahuhuhaw? Si David po ganon. Tingnan niyo po sa Psalm 63:1. Ano pong sabi ni Haring David? Oh God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you, like a dry, worn out, and waterless land. My soul is thirsty for you. Ganun po si David. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang hangad, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Si Haring David po ganun. In times of troubles, in times of happiness, in times na naroon siya sa kasalanan, hindi siya lumalayo sa Panginoon, kundi lalo siyang nauuhaw sa presensya ng ating Panginoon. Kahit naroon siya sa labanan, sinasabi niya na kapag naroon siya sa templo ng ating Panginoon, ay sapat na sa kanyang buhay. Kinauuhawan niya. Pinalintulad niya na kapag siya'y malayo sa Panginoon, para siyang tuyong lupa na nangangailangan ng saganang dilig ng tubig. Hinahanap, kinauuhawan ng kanyang kaluluwa. Ito po ang essence of being a true Christian, na maging katulad ng Espiritu ni Haring David. Sa bawat aspeto ng kanyang buhay, hinahanap niya at kinauuhawan niya ang pinagmumulan ng righteousness. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Because Jesus Christ Himself is righteous. Paano po ba natin malalaman na tayo po ay nauuhaw at nagugutom sa righteousness? How do you know when you are hungry and thirsty for righteousness? Number one, there is an increasing desire to be in God's Word and to obey that Word. Kapag daw po tayo nauuhaw at nagugutom sa righteousness ng ating Panginoon, kailangan nag-i-increase yung ating desire upang mag-aral ng Kanyang salita at upang sundin ang mga salita ng ating Panginoon. According to Psalms 42:1 and 2, sabi po dito, as a deer longs for a stream of cool water, so I long for you, O God. I thirst for you, the living God. Inalintulad po sa isang usa. Tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Essence po kasi ito ng Kristiyano. Ngunit ngayon kapatid, kung kaya ikaw, sa mga oras na to,
ay hindi mo na mabuklat ang Biblia mo, hindi mo na mapag-aralan ang salita ng ating Panginoon, hindi mo na kinauuhawan ang kanyang salita tulad ng dati. Yun po ay simula ng paglayo natin sa Panginoon. Mayroon tayong sakit spiritual na dapat magkaroon po ng lunas. Dapat nagkakaroon ng increased desire to study His Word, to obey that Word, maging bahagi ng ating buhay ang Kanya pong mga salita. Katulad po ni Haring David. Ano pa po? Upang makita po natin, ano po yung mga evidence that we are hunger and thirst for God's righteousness. There is an increasing love of things God's love and a hatred of things God's hate. Iniibig natin kung ano yung kaibig-ibig sa harapan ng ating Panginoon. At yung mga bagay na hindi nais ng Panginoon ay ayaw din po natin. Sabi po ng Panginoon, magbago na tayo ng ating isip. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoon na siyang nagbibigay ng lahat. There is an increasing love of things God's love and the hatred of things God hate. Sabi po ng Psalms 45, 6-7, iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang maghari sa bansa mong nasasakop. Katarungay yung mahal at sa masamay namumuhi, kaya naman ang yung katarungay yung mahal at sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakan, tanging tangik. Sa masama namumuhi. At bilang isang Kristiyano na tumanggap at pinagkalooban ng righteousness ng ating Panginoon, that we are justified by His blood, unang-una dapat galit na tayo sa kasalanan. Hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Being a Christian ay hindi lamang po every Sunday makikita ka na sa loob ng iglesia, kundi ang pagiging isang Kristiyano every day in your life, outside or inside the church, you are the same. Kinauuhawan mo ang ating Panginoon. Ganun din po sinasabi ng Psalms 101. 1-4. Ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. Ako'y umaawit patungkol sa iyo. O Yahweh kong mahal, ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan kaya darating sa akit ako'y lalapitan. Malinis ang buding, mamumuhay ako sa aking tahanan. Sa buhay kong ito, ang gawang masama ay di ko tutulutan. Ang sinumang taong gawain masama, di ko sasamahan, di ko papansinin kung sino man siyang ang Diyos ay kalaban. Aking sisikapin na ang masunod ko ay ang gawing tapat, maging sa isipan, di ko iisipin ang gawang hindi tumpak. Amen. Napakalinaw po. Yung mga masasama daw, hindi niya sasamahan. Yung sino mang kakalaban sa Diyos, hindi niya sasamahan. At yung mga gawang masama, kailanman ay sisikapin niya na hindi na muling maghari sa kanyang buhay. How about us, my brothers and sisters? Nag-i-enjoy pa rin po ba tayo doon sa kasalanan? Binabaliwala po ba natin yung ginawa sa atin ng ating Panginoon? Kung tayo po ay tunay na mga Kristiyano, ito po ang nais ng ating Panginoon. Kauhawan po natin siya. Kauhawan natin ang kanyang presensya. At hindi naman po tayo talo. Pag tayo po ay nauuhaw for the righteousness of God, na ang ating buhay talaga natin sa Kanya, hindi po tayo talo dahil hindi po natatapos doon sa blessed are those who hunger and thirst for righteousness. At ang kasunod nun, and they shall be filled. They shall be satisfied. Blessing na naman po ang kasunod.
Ang sino mang sumusunod, ang sino mang nauuhaw sa ating Panginoon, ay tunay na bubusugin ng Diyos. Masasatisfied tayo. The word filled came from the Greek word chortazo. Ibig pong sabihin to feed, fatten, fill, satisfy. Ito pa originally applied doon po sa mga pinapakaing hayop, mga patabaing hayop, para po maging malusog at maganda po pag ibinenta po nila. At ito rin po ay maihalin tulad po natin na ibig sabihin po ng field doon po sa Matthew 14:20 na kung saan yung multitude pinakain ng ating Panginoon ng loaves and fishes. At nakita po natin doon, they are satisfied na ibsan po ang kanilang gutom at ang kanilang uhaw. Ganun po. Yung satisfaction po na hinahanap sa atin ng ating Panginoon. Satisfaction of spiritual hunger and thirst. Tayo po ba ay ganun? Satisfaction for our spiritual hunger and thirst. What will those who have been hungering and thirsting after righteousness be filled? Ano po ba ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon kung tayo po ay magkakaroon ng kauhawan? If we are hunger for righteousness, unang-una, yung righteousness ipagkakaroon sa atin ng Panginoon. The true righteousness coming from God ang siyang ilalagay sa atin ng ating Panginoon. Pinatunayan na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo when we are justified na hindi tayo karapat-dapat. Subalit pinatunayan na ng ating Panginoon ngayon ay karapat-dapat na tayo sapagkat yung righteousness ng ating Panginoon, the righteousness of Jesus Christ was already imparted sa bawat tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sapat na po yun. Yung righteousness ng Panginoon ay sapat na. The promise in this verse is that those who hunger and thirst for righteousness will be filled with righteousness before God if they seek to be righteous God's way and not by their own effort. Hindi po natin kaya maging righteous sa harapan ng ating Panginoon. Subalit ang Diyos pa rin po ang gumawa. Ang nais lamang po ng Panginoon, kauhawan natin yon, ilong natin yon. As a Christians, being a Christian, we are longing more and more sa ating Panginoon. At kapag ginawa po natin yon, magiging satisfied po tayo. Hindi na po natin hahanapin pa yung mga bagay. Yung nasa presensya ka ng Panginoon, yun po ay higit pa sa anumang kayamanan ng mundong ito. Hindi ka na magrereklamo sapagkat yung ibinibigay ng Diyos, sapat na. Wala na tayo mahihiling pa. Although hindi naman po sinasabi na hindi ka na dadaan sa hirap. Dadaan ka rin. Subalit sa kabila ng dinadaanan mo mga problema, dumadaan ka sa mga pagsubok, na uunawaan mo na ang Panginoon sa iyong buhay ay sapat na. Ang Panginoon ay nagbibless. Ano mang hilingin mo sa Panginoon, kung ikaw ay tunay na may relasyon sa Kanya, sabi nga, hindi kasi kayo humihiling. Kaya hindi pa kayo binibigyan. Ang nais ng Panginoon, tumukto ka lang. Pagbubuksan ka ng Panginoon. Sapat na po ang Panginoon. Siya po ang nagmamayari ng lahat. Yun po'y pangako ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Dapat nagmamanifest sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Yung joy, yung gentleness, self-control. Ano po? Nakikita yun sa ating buhay. At kinauuhawa natin yung fellowship ng ating Panginoon. We are filled by the righteousness of God. Pangalawa, ano po ba ang pinagkalot sa atin ng Panginoon para tayo maging satisfied? Now, tayo pa binigyan ng life-giving water.
be filled with eternal life. According to John 4:13, tingnan po natin. Sa John 4:13 to 14, ito po ay patungkol po dun sa Samaritan woman na na-encounter ng ating Panginoon na siya po ay umiigib. Subalit siya po ay binahagi na ng ating Panginoong Jesus patungkol po sa buhay na walang hanggan. Sabi po dito sa John 4:13 to 14, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na binibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na binibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Be filled with life-giving water, no other than our eternal life. Nung tayo pa na-justified ng ating Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesus na natagas sa krus ng Kalbaryo, yung living water na nais ng Panginoon, nung tinanggap natin siya, ito daw po ay magbubukal sa atin. Hindi na tayo kailang magugutom, hindi na tayo mauuhaw, sapagkat ang ating Panginoon ay sapat na at alam natin na ang buhay natin din sa mundo ay panandalian lamang. Ngunit ang ipinangako sa atin ng ating Panginoon ay buhay na walang hanggan sa Kanyang presensya. Kasama natin ang Panginoon. Bakit pa po tayo mauuhaw sa mga bagay na yun? Na kung ang ating buhay rito ay panandalian lamang. Masyado tayong busy magpayaman. Masyado tayong busy upang asahin ang ating karunungan sa mga karunungan ito ng mundo. Subalit ang sabi ng Biblia, ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa harapan ng Diyos. Ang kawawan po natin unang-una ay ang ating Panginoon. Dahil, ano pa po bang ilalagay sa atin ng Panginoon? If we are longing, thirsting, hunger for His righteousness, for the presence of God, ang pangako ng Diyos, tayo po ay pupunuin ng be filled of what we have been striving for, according to Matthew 6:33. Memory verse ng lahat ito. Kasi blessing dito, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sumakita natin na hanapin muna ang kalooban at ang katwiran ng ating Panginoon at ang pangako niya, kapag nakita na natin yung righteousness ng ating Panginoon, all these things shall be added unto us. Amen? Yun po'y pangako ng Panginoon. Be filled. We are satisfied. Mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Mayroon na tayong righteousness, hindi nagmumula sa tao, kundi righteousness ng ating Panginoon. At may bonus pa. Anumang mga pangangailangan natin, ang Diyos ang magbibigay sapagkat ito'y pangako niya. Nasulat na. But seek ye first. The key is seeking God. Unahin natin ang ating Panginoon. Yun lamang po ang susi upang makamit natin yung mga blessing. Pinagagalitan natin minsan, wala tayong baon. Pinagagalitan natin, magulang natin. Magulang ko kasi ang tamad-tamad. Hindi naghahanap buhay. Hindi po. The secret of blessing ay magkaroon tayo ng intense desire to please God. Inuuna natin sa buhay natin, pagising sa umaga, nananalangin na tayo. Salamat, Panginoon. Ako ay may buhay. Hindi lamang every Sunday. Lumalapit tayo sa Panginoon pag may pangangailangan. Lord, I need this, I need that. Lahat na lang gusto natin. Ngunit pag ibinigay ng Panginoon, asan tayo? Hindi nga tayo nagpapasalamat. Hindi po ba? Yun lamang pong susi ng Panginoon. Yung tayo po'y maging uhaw sa Kanya.
Hindi natatapos sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. And then, saved na ako. Wala na. Pwede na akong gumawa ng kasalanan. I am saved already. I am justified by God. I am sanctified. Dito lamang pala. Knowledge. Pero pag dumating ang uno sa buhay, kung sino-sino ang sisisihin natin. Pero pag nasa labas na tayo ng iglesia, ang mga sinisik pa rin po natin, yung mga bagay na inaalok ng mundo. Mas matagal pa tayo sa internet, sa Facebook. Sabi doon na nabasa ko, face your problem. Huwag daw po natin i-Facebook yung ating problem. Pero ngayon po, lalo-lalo sa mga kabataan, sad to say, pag may problema, Facebook, ang sama ng loob ko. Kaya ganito, ginagamit natin ang Facebook. Hindi yun. Isumbong natin sa Diyos. Hindi sa Facebook, hindi sa mga kaibigan. Sasagot yan. May sasagot yan. Kung problema ka na naman, sige, pumunta ka rito, malamig na. Pag-usapan natin yan. Isinusumbong natin sa iba. Subalit ang nais ng Panginoon, yung kauhawa natin siya. Magkaroon tayo ng Espiritu na katulad ni Haring David, na uuhaw sa presensya ng ating Panginoon. Malayo siya ng kaunti, kinauuhawan ng ating Panginoon. Ano mang pangyayari sa kanyang buhay, naroon ang kanyang kauhawan. Ito po ang nais ng Panginoon na sinabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hunger and thirst, kauhawan natin. Mayroon tayong aksyon na dapat gawin. Hindi lang ilalagay na lagi ng Panginoon sa atin. May intense action na kailangan nating aksyonan sa lalong madaling panahon na kung hindi natin bibigyan ng aksyon at kung babaliwalain natin, tayo po ay malalayo sa ating Panginoon. Ito po ang buhay ng Kristiyano. Ito ang tunay na buhay ng Kristiyano. Ito ang pinapakita ng sabi ng Panginoon, if you are hunger and thirst for righteousness, you are blessed. Ano po ba yung blessed na sinasabi dito? Ito po ba yung inner happiness na hindi nakabatay dun sa mga sirkumstansya ng buhay? Na kapag nakakagawa ng kasalanan, lalayo na. Na kapag may problema, lumalayo na, ayaw nang magpunta sa church. Kaaway ng lahat, kaaway na pati Diyos. Hindi po. Yung happiness, yung totoong pagtanggap natin sa ating Panginoon, ang isang nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Blessed are those who hunger for what? For righteousness. Hunger and thirst for righteousness. Righteousness represent God. Wala pong ibang righteous sa mundo nito. Only God is righteous. Kaya nga po sabi doon, hunger for righteousness. They are blessed, those who hunger and thirst, because God, yung righteousness, yung mismo ang ating Panginoon. Siya lang ang magbibigay noon sa atin. Ang sabi sa atin, kailangan po natin as a Christian, habang tayo po naririto sa mundong ito, habang tayo lumalagong Christian, lalo natin kinauhawan siya. Na katulad doon, nung nag-share sa atin, kung sino man nag-share sa atin, at now, feel natin yung unang pag-ibig ng ating Panginoon. Ganun po tayong lagi. The first love na naramdaman natin sa ating Panginoon, di po ba? Halos lahat kinukwento natin. Ganun palang pag-ibig ng Diyos. Halos lahat. Gusto natin lagi nasa iglesia, lalo na noon yung may mga kampa, yung mga kabataan, nagpapatotoo sila sa ginawa ng Diyos. Subalit, ngayon, nasaan? Natatapos ba ang pagkauhaw natin sa ating Panginoon? Hindi. The more na tayo po'y nabubuhay, the more na tayo po'y nakakilala sa ating Panginoon, the more na inulong po natin ang ating Diyos sapagkat ang Diyos ang siyang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. Ang totoong Kristiyano, hindi na igugupo ng anumang problema, kundi sa bawat problema, lalo siyang lumalapit sa Panginoon sapagkat alam niya,
ang magkakaloob nito ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Everlasting life, righteousness, spiritual blessing, the joy, the comfort, and abundant life. Ito po ang mga ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Higit po natin kauhawan. Hindi po masamang magtrabaho. Kailangan po natin magtrabaho talaga. Subalit, lagi po natin kasama ang ating Panginoon. Hindi po masamang mag-aral ang katalinuhan. Subalit, sa lahat po ng pangarap, isama natin ang ating Panginoon. Because we are Christian. Tayo ay mga Kristiyano na. Tayo ay dapat mauhaw sa ating Panginoon. As a Christian, kailangan po natin magkaroon ng kauhawan. Hungering and thirsting for righteousness. At kapag hindi na po natin ito na raramdaman sa ating buhay, kung hindi na po tayo nauuhaw sa presensya ng ating Panginoon, and then go back to basic. Tingnan natin yung first 3 Beatitudes. Makita muli natin ang ating sarili na wala tayong magagawa. We are poor spiritually. At kailangan po natin umiyak sa harapan ng ating Panginoon. Lord, patawarin po ninyo ako kung sa kabila ng aking di kayo nakilala ko, lumayo pa rin ako sa iyo. Kailangan po na muli tayong bumalik sa basic. Kailangan po tayo na bumalik sa basic. No po? If you are not hungry and thirsty for righteousness, you need to go back to the beginning of the process outlined in the Beatitude. You need to get before God and ask Him to show your sin and how much you need the righteousness of God in your life. When you see your need, you will mourn your spiritual poverty. Be meek before God by putting Him in your life. And be hunger and thirst for seeking His righteousness. God will meet your need with a greater assurance of your justification in Christ and greater giving yourself and your body to righteous behavior in conformity to Christ and walking in the Holy Spirit. Ano po? Tayo po'y lumakad according doon sa nais ng ating Panginoon. As we see our spiritual need, we will hunger and thirst for righteousness so that we might draw near to God and know His fellowship and blessing. Hunger and thirsting for righteousness is longing of a person who is mourning their spiritual poverty, has humbled themselves before God, and desire to learn from God how they can be righteous before Him. Nawa po mga bagay pong ito, no, ay ng Diyos po magkaloob sa atin. Kung tayo po hindi po natin nararamdaman ng mga bagay pong ito, may the God, our Lord, put that hunger and thirst in our hearts. Ang Diyos lamang po makapagbibigay nito sa atin. Lamang, i-desire po natin. Hindi po natin makukuha yun without desiring the righteousness of God. Kailangan po natin i-desire. Lalo na po doon sa mga nakakaramdam na parang nalalayo na naman sila sa Panginoon, na para bang ang Panginoon ay malayo sa kanila. Hindi po. Ang Diyos laging nandyan lang yan. Tayo lang po ang lumalayo. Yung blessing ng God, given na yan. Hindi lang po tayo marunong lumapit sa ating Panginoon. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. To God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.